is all about the spiritual man. No? Kinsa maning spiritual man? Kinsa maning spiritual man? Kita, no? Pero angay nato nga sabton being a spiritual man. Kay isahay manggod adunay mahitabo nga misunderstanding, no? Sa kinabuhi natong Kristohanon. Kung dili nato masabtan ang tinuod nga meaning sa spiritual man. Ang pagtulunan sa spiritual man nag-emphasize kini kabahin sa three parts of human being, no? Kung sabay three parts sa human being, spirit, soul, and body. And how they relate to God, no? Kung saan niya pag-relate nga to sa atong buhi nga Diyos. Number one, the spirit, the part that connects with God and receives His life. No? Number one na siya. Dili number 2, dili number 3. Baliktad magod sa atong kinabuhi. Naguna ang ato ang body or naguna atong soul, body, and spirit na sa katuluna. Actually, ang arrangement nini dapat number 1 yun ang spirit. Manay ato ang dapat masabtan. Amen ba tayo? Spirit, the part that connects with God and receives His life. No? Mama niya ang spirito, mama niya nakakonect sa kung buhay ng Diyos. O nagdawat sa iyang kinabuhi, it is the spirit, no? The spirit within us. Number 2 is the soul. Kung sa maning soul, dili ning kalag nga pagkamatay, magmulto, no? Mama niya kadlo ka na to, mahadlo tagmulto, kaya masig kalagon ta sa minatay, no? Mama niya na ito ang perception, kalag magmulto. Actually, kining kalag, mo ni siya ang the set of mind, will, and emotions. It must come under the Spirit's guidance. No? So, atong sabton nga ang soul, ang kalag, mo ni ang set of mind, atong hunahuna. No? Ang atong will, ang atong kabubuton sa kaning tawhanon nga kabubuton. Atong emotion, no? Malipay ta, masuko ta. Mao ni atong emotion. Dapat ni siya unta under sa Spirit's guidance. Kaya kung dili ni siya under sa Spirit guidance, kung kita lang, ato alaring soul, ato ang huna-huna, grabe naman huna-huna sa tao, no? Grabe kayo mo balitok-balitok. Atong huna-huna, sa mo, tumo sa'yo balitok-balitok. Grabe ni atong huna-huna, mo tumbling-tumbling ni. Overthinking pa. Mabitan ng natay anxiety nga na mga depression because we overthink, no? Sa mga butang. Doon na niya mga kabalaka. Ang emotion. Pag na magsurang-surang, normally, ang tao, mo react dyan, musuko, no? Gamayng bikil, mo pandako ang bikil, ang reaction na to, ang response na to, may mong dako. Mao na ang sa tao. Amen ba tayo, ha? Amen ba tayo, Inday? Ano yung mga youth na to, mga children na to, ministry din. Number 3, ang arrangement niya is the body. Dapat ang body na to na nasa ikatulo. Our body, our physical vessel. Mao ni atong panudlanan, no? Ang atong lawas. Panudlanan sa espiritu, panudlanan sa atong soul, no? Sa atong emotion, mind, and emotion. To be offered as an instrument for God's purpose. Ang ato ring lawas, ang purpose niya ni i-offer nato para sa atong buhay nga Diyos, para sa purpose nato o purpose sa Ginoo? Purpose sa Ginoo. Pero kabaliktaran, di ba, ang mindset nato nga nag-exista ng kalibutan na, of course, for our own purpose, di ba? No? Kaya naman yun tayo mga paningkamos, papag-eskwela, di ba?
pagpadato, kasagaran yun, mga yun. Ang pagpadato, no? Kung saan maghimong successful sa atong kinabuhi without really knowing ang pinaka-eternal purpose is to serve God and to serve our body, serving as an instrument for God's purpose. Amen ba taniha? For God's purpose. The goal of the Christian life is that the Spirit governs the soul. Ang tumong judi ay sa ato ang Kristohanon nga kinabuhi. Ang Espiritu mo'y magdumala, no? Mag-govern sa soul. E baliktad man ron. Diba? Kinsabay nag-govern nag-govern sa soul nato, sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing, sa atong emotion, the way we think, the way we respond, the way we react, kinsabay nag-govern sa atong soul. It is the body. It is the soul itself, no? Ang soul mismo, nato tawhanon, the human nature, no? Daghan pa yun ka nato, dili mo biya sa human nature, nagpabilin sa human nature instead of living in the nature of God. Diba? Dapat magpuyo ta diha sa nature sa Ginoo. Sa may nature gani sa Bisaya? Kinaiyahan sa Diyos. Pero napakatinood lang, kadaghanan nato Kristohanon, we still live diha sa nature sa tao. O sa maning human nature, moto siyang sinful na nature, no? Daghan ka nato, luwas na, but still we live diha sa kinabuhing kaparutan. We still live in a defeated life, no? Amen ba ta diha? No? Kung di nato masabtan unsa ang grasya sa atong buhi nga Dios. So, dire ang goal ang ato ang pinaka main purpose nga sa atong Christian life, ang Spirito sa Dios mao'y mag-govern, mao'y magdumala sa atong soul. And the soul governs the body, no? From spirit, soul, sa atong huna, kasing-kasing, emotion, reaction, then goes to the body, no? Ato siya sa lawas. Muna ang flow dapat. Muna ang flow. So that God's life can flow freely through us, no? Ang purpose niya ay para ang God's Spirit, ang kinabuhi sa Diyos, flow. Sa manang flow sa Bisaya? Dagayday. Freely, no? Kanang libre. Pinagi ka nato. Kay isahay mangkod, gidawat nato si Kristo, pero atong gigapos. No? Wala lang nato siya gipriso, gigapos pa yun, gikulong pa yun sa atong kasing-kasing. Maingon ta nga, Lord, diha lang sa ka. Sa portion sa akong kasing-kasing, sa akong kinabuhi, ako lang sa ang magdumala, ang maglihok. Kay kaya pa na ako ni, di ba? Labi na ng mga tao, grabe ka, mga influential people, no? Nasa gahom, nasa authority, kaya na sila ay mga grabe nga mga kahibalo, mga kalibutanon nga mga intellect. Sila yun ay magdumala, i-set aside ang Espiritu sa Diyos, ipadaplin lang sa o gitipigan. O sa term pa na sa Chinese is rice hoarding, no? Grace hoarding. Ang grasya sa Diyos ato ang gitipigan. Sa ba ng hoarding sa Bisaya? Tama to? Tipig, no? Gitaguan. Wala to gipagawas kay magpaabot pa ta kuno sa musaka ang presyo sa bugas saka ipagawas mamana sa mga negosyante, no? Pero naapoy Christian hoarding, no? Grace hoarding. Kung naay rice hoarding sa mga Chinese, naapoy grace hoarding, no? Sa mga Christian.
Ang katawa si Pastora nakarelate, no? Which is, tinuod man po, no? Kay, ang grasya sa Diyos, ato nang gitipigan. Nabinag ka ng maulaw sa'yo. Dagang pag maulaw, dili gusto mo preach, no? Sa gospel. That is one way of hoarding sa grasya. Kaya dapat ipadayag man ang grasya. So, wala ni siya itong sit, walk, stand, no? Itong wala na nato ma-elaborate last message about the stand, no? Ang na-elaborate na nato, sit, walk, and rest, no? Resting in the finished work of Jesus Christ. So, i-review na lang nato gamay. Sit, sa Ephesians 2:6, we begin the Christian life by, not by striving, but by resting in what Christ has already accomplished, no? Dili striving. Ang sa maning striving sa Bisaya, kanang nagapaningkamot pa katong kawalgalingon. Nasayod man ta nga kung sa kawalgalingon na nato, bisaw-saw natong paningkamot. Maningkamot na lang ta, maning tiil, maning tuhod, o unsa pa nang term na ginagamit nato. Wala yun. Failure yun ang tao. So, kung akong sarili lang nga paningkamot. Atong hunahon nga kita nagapuyo, pinagi sa pagpahuway, diha ni Kristo, sayang natapos ng trabaho dito sa Kalbaryo. O sabay natapos niya dito, no, pag-offer sacrifice, no, sayang kinabuhi. And we are also serving as a living sacrifice, no? O sabay pasabot sa living sacrifice, buhi nga sakripisyo. Kinsa may buhi nga sakripisyo, ang atong lawas, no? Nga i-present nato nga buhi nga sakripisyo sa atong buhi nga Dios. Nilahi man tong sakripisyo nga gihimo ni Kristo, no? Kay kamatayon dito sa cross. Kita ato namang na-experience ang resurrected life of Jesus Christ, then we are now serving as a living sacrifice, no? Sa atong buhay na Diyos. Dili po kita itong magpalansang, no? Na may kasagaran, may tabo na during Maladlaw, April, nga magpalansang sa cross. Dili man na mao kay humana man ang trabaho ni Kristo, no? That is one way of imitating Christ, no? Di man gusto si Kristo nga siya imitate, sundugon. Kay kung imitation ng God sa China is fake, no? Di ba ka na mga imitation ng mga made in China, mga products, that is fake, no? Kung mag-imitate ka sa mga sikat na mga produkto gikan sa US para mahimong barato, that is fake, that is not genuine, that is not an original, no? So, dili gusto si Kristo nga siya pagasundugon. Instead, or rather, instead of imitating Christ, we participated in the sacrifice of Jesus Christ, sa iyang death on the cross, sa iyang resurrection. Ang kinabuhi nato is not an imitation but a participation. Amen ba taliha? Sabtan ba nato ang imitation of participation? So nag-participate ta sa iyang paglansang dito sa cross. Dili naman siya lang gilansang, basig mayota, Lord, kaluoy ni mo Lord, gilansang ka sa cross. Wala to na ibalaan nga kita di ay put apel dito sa paglansang, di ba? I've been crucified with Christ and I no longer live but Christ lives in me. Di ba? Galatians 2:20. What a participation. Then sacrifice, then resurrection. Paman death, apel po ta sa participation sa kamatayon. Ang kisabay namatay nato. Namatay na sa to ang old self. Ang karaan nato nga tao kinaiya.
kinsa matong karang kinaiya nato balite, no? Ang balite, asa bang balite gitrim na bang balite o giukat yun ang ukat, giukat yun, gilisan sa tree of life, no? Ni Jesus Christ. So mana ang tinuod nga participation. Number 1 sa pagtulunan sa about setting, ako lang i-elaborate further, although na message na to last week, is our position is secure. No? Ang atong position karon sa kalibutan, secured na. So once secured, wala nang dapat ipangamba, no? Sa Tagalog pa, wala man si brother, no? Wala nang dapat ipangamba pa, no? Secured na gud ta atong position. Mabalaka pa ba ta? Amen. We are seated with Christ in heavenly places. No? Mamanay gisulti sa atuang gospel. Number 2 is walk. Ephesians 4:1, from the place of rest, we learn to walk worthy of our calling. No? So, human sa setting, nasabta na to, unsay tinuod nga kamaturan sa setting, dili netong setting nga magtinapulan. Dili tong setting nga maglingkod lang ta. Dili setting meaning na di ang faith sa atong pagtuo nga kita secured na ta ang atong position diyan ni Kristo. So once we are secured, unsa may buhaton na to, we now start to learn to walk, no, worthy of our calling. Unsa may calling na to, matag-usa na to, aduna matay calling, no? Whether you are a pastor or an ordinary member or a member of the church, we are one in the body of Christ. Usa ra man ta sa lawas ni Kristo. Kisa may head of the church. It is Christ, dili ang pastor. Dili ako ang head diri, no, sa church. Kundi it is Jesus Christ, no. So mao na nga ayaw niyo lantawan inyong pastor, kay kung lantawan ninyo si pastor, na joy time nga madagma jud ta pastor, no? Kay di ba yata perfect pod, no, pastora? Kung ang membro magtan-aw sa ilang pastor as head of the church, makuan po sila, madamag po sila, mahisukamod. Sa Bisaya pa Sister Bibi, no? Mahisukamod. So atong i-remember nga we are all members or parts of the body. Kung sabay parts of body, na itiil, like kamot, naka-arrange, no? Lain mapod nga ang ato ang tiil na sa ulo, ato ulo na sa upos. Kurag, lain, no? Sa likwab, kasi mahulog tag-iin. No? Pero sa atong buhi nga Diyos, ang atong buhi nga Diyos, may ulo, kita ang lawas, kita ang kamot, kita ang ilong, kita ang dalonggan, kita tanan na ay part bisan unsa kagamay nato or unsay participation nato sa simbahan, tigsilhig bata diha, tighugas, o unsa bata tiglungag o tiglimpyo sa atong simbahan. Importante ang atong role. Kay parehagod sa eroplano, usa lang ka bolt sa eroplano nga muluag, posible nga motiorok, no? Makras ang eroplano. Matong nakoy kauban sa media sa una, isog kayo, anti-communist, no? Sige atake sa radyo. Pero patuon ni mo Manila, magbaylan na siya, di siya mag-eroplano kay mahadlok siya nga makras kay ingon niya bisag single bolt lang daw nga muluag. Di pa na pwede mo park ang eroplano, kaya para sa sakyanan mo park lang na plane, ayohon. Para sa among sakyanan, mo guba ang kanyoto, mo kiyos, daplin lang. Pero ang aeroplano, haksa yun. So, bukas sabot, kita tanan na dunay important role. Matiil man ta, makamot ba ta, madalonggan ba ta, mailong ba ta. We have an important role diya sa church. Amen ba ta riha? Amen. Amen atong mga kabataan. Na sila important role o calling. No?
daily living. Now, there is a walking, dali na to makita tong daily living, relationships, and conduct flow out of our position in Christ. No, ato ang naglaw-adlaw nga panginabuhi, atong relationship, no? Isahay dali na ba ta ma-discourage sa relationship? No? Amen ba ta diha? Number one yun nga kabungkagan sa pamilya o labi na sa magtiayon is about relationship, no? Kung relationship nga nagkabulingit, no? Unsa ba ng relationship ang tawag na kanang murag wa na makidimao mo yun ay kasagaran, pero in Christian life dapat when walking with Jesus or walking in the grace of God, diha ta mag-learn kung saan na to sa paglakaw o sa pagkandak, sa Bisaya sa kandak kani ato ang mga ginahimo, no, nga mga buluhaton nga mag-flow out of our position in Christ, no, nga si Kristo yun ang mapatibabaw, no, katong message nato about magnifying Christ sa atong kinabuhi, no, siya ang mapatibabaw. Pareha man na sa magnifying glass ba, siya atong gipadako nato, no, o sa computer pa lang, sa mga cellphone pa nato na uso naman ang cellphone karon, si Christ ang ato ang gi-zoom in, nya kita nag-zoom out, no, para less of me, more of Christ. Amen ba taniya? Isabay, di ba? Uso naman ron sa zoom in o zoom out, no, sa atong cellphone. Kung ganahan ta mo tan-aw sa mga reels, ato lang i-zoom in, kung ganahan kuan, palako na to. Zoom out. So dapat kita mag-zoom out para mag-zoom in, mapadako, mag-magnify si Christ atong kinabuhi. Number 3 is stand sa pagbarog. Ephesians 6:11. I-review na lang ninyo niya sa kwan sa ito mga verses. Ephesians 6:11. Finally, we are called to stand firm against spiritual opposition. Actually, dili man kita ang nakiglaban sa yawa. Kaya kung kita ay makiglaban sa yawa, dali na ta irokon. Amen ba ta diha? Dali na ta pitlokon sa yawa. Kinsa man lang ta nga kung naay yawa nga mo atong labanan, no? But hinumduman nato nga kini nga laban, laban kini ni Kristo. Kining pakigubat nato sa mga yawanon nga mga nilalang sa kalibutan, mo na niya ang finished work of Jesus Christ sa cross, no? Ang iyang laban. Laban kini ni Kristo. Ang ato alamang is to stand, no? Barog lang ta. No? Standing. Actually, ang nag-lead sa to ang laban is Jesus Christ, no? Ang ato isip mga sundalo sa atong buhay nga Dios, barog ta. Alangan nga wa paginitan na igos bangkaw o nangaigo ta wa ta igos bangkaw o tumba-tumba na ta diha. Barog kita. Tawa si Sister Angela. Barong kita perminti. Dili ta maluya, no? Ang stand ng God is nagrepresent na kita dapat mubarog. Dili ta maluyahon. Amen ba taliha? Makabarog ba ta? Sa mga honos kinabuhi. Nagagunos kinabuhi, no? Labi na karong Disyembre. September, October, November na hinumduman po ng series of bagyo na po. Malaming bagyo, climate change na to kay tumaw lang sa September, October, November, December. Pero ang bagyo kinabuhis tao all year round. Tibuok tuig. Di ba, Pastor? No, mo na bagyo. Dapat mo learn to stand, know how to stand. The battle is not ours but God's. We stand in His strength, clothed in His armor. No? O barok ta sa iyang kusog. Dili atong kusog. Kundi kusog ni Kristo. Ang armor,
cloth gi sininaan ta sayang armor, the armor of God. So we are secured, no, kung naka-armor ta, di ba? Di ba kasagaran ng mga sakyanan sa mga bangko armored car, no, kay bulletproof. Kita lamang pa ta sa bulletproof, no, kung nakasuot ta sa armor of God. So the Christian life begins with resting in God's finished work. Sit continues by living it out daily. Living it out daily. Pinagi na ni sa pag-walk, no? Kaning ato ang paglakaw sa kinabuhi ni Kristo. And matures by standing firm in trials and spiritual battles. Muna niya ang pagbarog. Pinagi sa maturity. Amen ba taniya? So, hisgutan na to ang maturity mo, barog nga matured. Tungod kay wala na tag-fed sa spiritual milk na milk, no? Ang feeding sa tuwa karon, ano sana? Spiritual meat na. Karne na. Dili na tong spiritual meat, milk lang yapon ang gi-feed sa tuwa. Kaya na ta si bunjing. No? Bunjing. Kaya marag nakarelate mo about bunjing, no? Isa ba itong artista? Si Jimmy ba ito? Bunjing. Bunjing sa Congress pag nila pangalan nila. Wala po ito sa Congress. Issue sa ito, madariketala na ito gamay kay Juma maning lamin na karon September 21 na ay rally dero, no? So we pray ang rally peaceful, no? Walay gubot. Kay Marshall Manlon, September 21, birthday din sa po ang igsuon kung nag-isarang igsuon, no? September 21, Marshall Day. So nalapitan na nato to kay na gusto pa natabot standing, no? So mo na siya. So review na ko gamay the spiritual man, 1 Thessalonians 5:23. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Amen ba ta? Diha. Many Christians today are saved but still live defeated lives. No? Daghang Kristohanon karon luwas na. Pero sa gihapon nagpuyo sa defeated lives, no? Kung sa batong pagpuyo nato sa kinabuhi nga defeated kanang maparuton, tama ba? Parot, pildido nga kinabuhi. Say amen, no? Kay halos kasagaran ka nato diha ta nagpuyo sa defeated lives kung wa nato masabtan ang kinabuhing Kristohanon nga kita naluwas na. The problem is not about salvation. Ang maningkamot pa ta nga maluwas. Naluwas naman ta. Ang kaniuban nga magampo pa, namatay na, ampuan pa, nga maluwas. No? Pila ka tuig na nga namatay, wa pa mahuman ang pag-ampo every year kay para sa kaluwasan. Pero kita tanan nga nagdawat na ni Kristo, actually, ang kaluwasan, i-offer naman ni Kristo sa itong kinabuhi. So, dili na problema ang kaluwasan, but how we live after being saved. Wala na tayo problema sa kaluwasan, kaya naluwas naman ta, kita tanan yung offer naman kinabuhi ni Kristo. Di man po pwede nga magpakamatay sa kutro, para maluwas na po ta kutro. Diba? Once and for all. Kaysa lang, o para sa tanan. No? Dabay gipili ang kaluwasan para sa tanan. Depende sa magdawat. Kaya ang gift, kung ang gift itunol kanimo, na ba kay ma-receive kung di mo dawaton? Mahitabo ang transaction, parehasa ng mga padala diya o sa mga gift, kung imong gidawat. Pero kung wala ganin mo na dawat, o sa netabo, o sa LBC pa na, back to sender, no? So dapat i-receive yun mo para madawat nimo ang kaluwasan.
Nya lisod ba pagdawas sa kaliwasan? Sayon, wala pa na gihakuan, dili pa na reward, no? Ato lang i-review ang about reward o gift. Ang gift libre, walay hago. Dapat limpyo lang ta. Ang reward gihaguan. Pero ang salvation, reward ba or gift? It is a gift of life ni Kristo. God made man with three parts, spirit, soul, and body, yet too often we live from the wrong source. Wrong source, no? Kay nabaliktad. No? Instead of spirit, soul, spirit governs the soul, soul governs the body, and nabaliktad, the soul governs the body, and the body governs the spirit, or the body governs the soul, or the soul governs the spirit. Katulunan ng espiritu. So, actually, ang spirit o sa tao pa na, mo na siya ang, sa part pa na sa tao, siya na ang kanang siya na ang sa nervous system ganato, pastor, kanang siya ang central, siya ang central nervous system. Ano sa kanang nervous system sa tao? Siya naga-control, siya naga-direct, no? Sa atong hunahunas, gikan sa atong brain, kumulihok ta, wala na akong kamot, gikan ni sa brain. Kumulihok ta tiil, umusulti ta, gunit ta sa microphone, gikan na sa brain, kanang gikan na sa flow sa brain, no? Ang iya instruction gikan sa brain. Mana ang central nervous system. Mana dapat ang spirit. Siya tong central sa tuang body parts, no? O sa computer pa, core siya. So siya tong nag-direct, no? Ang ato ang soul siguro, maybe mawala na siyang motherboard. Tama ba na, pastor? Or mawala na siya ang katong hard disk, no? Lawas na to. O sa sakyanan pa, siya to ang makina. Kita, body parts, lawas o pining ligid. Magsunod lang ta. Kung sa'y kondisyon sa makina. So, ana, sa computer, di ba? Mamala ang pan sa computer karon. So, the body, muna ang body ang wala to siya ang no wrong source, no? Ang number one, man's true design, mo ang wrong source. Man's true design yun, body, ang word conscious. World, no? Kalibutan na conscious, true senses. Mo ang function sa itong lawas, world conscious, no? Kalibutanon ng mga butang, pinagi sa itong 5 ka senses. Kung sa ba ng 5 ka senses na to, mata, kung kasi makita na to, madungog, masimuhot, ma-taste na to, ma-hear, madungog, mga mata, burag ma-feel na to, diha mag-react ang ato ang lawas, no? Kasagaran naman diha kita, no? Kung kasi makita na to, oy, di na maayo, react na ta, no? Oy, usay na dungog na to, oy, lain na ito na dunggan, ha? React na ta, no? Wala ang lawas sa tao. Pero namali ang ato ang paggamit, no? Kaning gidesign ning mata nato, ato ang mga ilong para makaginhawa ta, no? Makakaon ta, makataste ta, o may lami kung watay taste, no? Sense of taste, tasting, no? O may lami, mamaya tana, no? Barotang diet, no? So naa jud tanan ang touching, kung ma-pain ka, matunog ka. So, mo na'y design sa itong buhay nga Diyos, dili sa pinagi sa paggamit. Kailangan man ko design na mali naman itong paggamit dito sa itong mga senses, no? Ang soul, ang design sa soul is self-conscious, no? Self-conscious, consciousness na to. Ang atong mind, hunahuna, will and emotion. Dili tong soul nga, pag magkamatay, magmulto, no? Mama na to sa una, no? Sabi na ako, talawag pag multo.
dili na siya. Ang soul is the mind, will, and emotion. Wala ang tinuod nga meaning and ang pinaka-purpose ato ang soul. Spirit is God conscious where we fellowship with Him. Wala ang spirito, ang consciousness atong buhay nga Diyos where we fellowship with Him. Kaning fellowship is kaning simba. Fellowship, kining pakig-meeting sa mga pastors, no? That is one way of fellowship, no? Diya sa atong buhay nga Diyos. So, sa pailaing mga sample sa fellowship with God. Pakigdait sa atong isikaingon, di ba? No? Fellowship man nga po na sa atong buhay nga Diyos. Ang pakigbugno sa atong isikaingon, dili man na fellowship, no? Atong buhay nga Diyos. Fellowship na ni Satanas, no? Sa kalaban. Dili na pakig-away, fellowship na sa kalaban. Pero pakig-amigo, pakig-sandurot is fellowship with God, no? Kanang labi na ning assembly of the faithful, no? Assembly of the saints, no? Kaning saints, kita man to, di ba? Lahat tong sa una pagtuo na to, nga ang saints santo, kanang nadiya sa tuwa. So, mama na, kay mama pa na yung pagtuo na ko sa una. Kita tanan are saints, no? Kita mga anak sa tumbuhi nga Diyos. No? Kita tanan anak man. Nalay uban nga di yun makadawat nga sila anak sa Diyos, no? They still live nga diya sa kinabuhi nga anak sila sa pikas. Dili ba yata mga anak sa gawas, no? So, anak sa pikas, no? Dili ta anak sa yawa, no? Kundili sa una, anak ta sa yawa sa una. Pero sa diyang ginuwas na ta, mga anak nata sa itong buhay nga Diyos. Nabalik na nga itong relasyon nga sa itong buhay nga Diyos. Itong palakpakan, mga anak sa itong buhay nga Diyos. Kusog kong palakpak, no? Kusog kong palakpak ng bibig. Kaya, limang ka, we are the legitimate child of God, children. So, kita itong mga inheritance, no? Inheritance, no? Inheritant, no? Mga ears. Kita itong mag-inherit. Kita itong mga ears. Sa Bisaya itong ears nila, mga sumusunod. Ang sabi itong gisunod sa itong buhay ng Diyos, Kingdom of God. Labaw pa sa mansion. So, makaingon yun ta nga, Brad, sis, hinay mong katapan nga, dato ka. Labaw pa sa rosyo. Kaya kita may manununod. Nga, kanang ginasunod na to, dili na mawala, dili na i-squat, no? Kaya kung sumusunod ta, Brad, yun, sa yuta, sa to ang kabilin, yuta ang kabilin sa to mga gilikanan, posible pa na may squat. Ako na matuay na po dito buhol karong November 3 to 9, doha ka Domingo ang po kumuha. Kaya mag-follow up ko dito sa naisgot naman tagyuta. Kaya masik na squat na po dito. Kaya dugay na po nabiyaan, no? Mga 30, 40, 50 years, mga 5 generations namin. Ang ako i-follow up dito is title katong sa division plan. Manala ko yung may experience about sa division. Kaya ako mismo naka-follow up sa sendro dito. So, dalikatan to, no? A spiritual man lives from the Spirit, joined with the Holy Spirit. Romans 8:16. So, ang illustration ni about a lamp cannot shine if covered. The soul often covers the spirit. When broken, the light shines out. No? Kasagaran daw ang illustration ni o sa may illustration sa Bisaya, ang hulagway, no? Ang hulagway ni usa ka lampara nga dili daw siya mo sinak kung takluban, gitaguan. Kinsa ba to ang lamp? It is the Lamb of God, no? Ang kahayag ni Kristo. Kinsa may nagtaklob. Ang ato ang soul and body, no? Ang atong soul. The soul often covers the spirit. When broken, kung i-broken ang atong soul,
diha na mo the light shines out, diha na mo gawas ang kahayag. Unsa ba tong brokenness atong kinabuhi? Mga kapakyasan ba to? Or mga pagtulunan? Pagtulunan. Kay, di ba? We are just, kung watay kay Kristus kinabuhi, we are just considered as an empty jar. Pero kung empty jar man ka, or broken jar man ka, kung naadi ang treasure sa itong buhay nga Diyos, the treasure of the Spirit of God, kung sa ba, bilihon ba ka o dili bilihon? Bilihon ka, bisang pagbuka ka. So, diha daw sa broken jar, sa itong pagka-bungkag sa itong kinabuhi o magkatipak-tipak. O kung sa panang term na sa Bisaya, no? Na brokenness. Kung sa may lang term nga ni Pastor sa Bisaya about brokenness, pagka buhagay, no? Buhagay, no? O, di na lang po siguro buhagay, kaya kung buhagay yun, totally naman yun nga buak na yun, no? Kanang nalay, gamay buslot lang di ay, no? Kung madukmok, mabuslot ang ato ang jar sa itong kinabuhi, diha na mo shine. Diha na mo gawas ang treasure, di ba? Amen ba taliha? So, na ay positive nga positive side ang pagkabuak. Kung sabay nabuak sa itong kinabuhi, ang ay buakon ni Kristo para mo shine out siya ang light. Ang ato ang pride, batasan, sa pa prinsipyo, no? Dahil prinsipyo isahay nga pareha ni tanggol, grabe po itong prinsipyo, no? Salida man kanang yan na, pero salida naman to. Pero lahat itong prinsipyo nga ang ato should be the principle of God. Atong balugan, dili itong prinsipyo sa tao. Kay ang prinsipyo sa tao tends to fail. Failure yun kung ang prinsipyo sa tao. Diba na may ana nga di prinsipyo nga isahay ang prinsipyo sa di na mamao. Ang perfect nga principle is God's principle. Mora yun ay perfecto. Daghan man na tao na to nga pangalan perfecto, pero siya mismo dili perfecto. Pangalan lang niya. It is only God who is made perfect, no? Naganidere sa to ang no? 2 Corinthians 12:9, my grace is all you need, for my power is the greatest when you are weak. So, sa ubang version pa na, my power is made perfect in weaknesses, no? In your weakness, no? So, made perfect, no? So, matoy kining illustration sa lamp. No? Sa tanan na to about lamp, na mag-shine out siya kung ma-broken ta. Itong pride at itong mabatasan. Kaning mensahe po, dili ni gitumong para kaninyo, gitumong po para kanako, no? Para kanatong tanan. Kay kita man tanan yun ang mag-tend na vulnerable, no? Isahay kabalo ka na ang Christian life isahay ginatawag na sakit na ang salita nga na kanang makalimot limtanon Alzheimer o katong sa katong isa dementia dementia ba ito? Amnesia anguanguhon dementia, burag na dementia, ang wanguhon naman to, Alzheimer is kanang limtano na. No? Amen mataliha nga isahay kaning ang kinabuhing Kristiyano isahay may pagka-Alzheimer nga makalimot nga dili na kinikita kundi si Kristo na. Pero the way we react, we respond to circumstances, kita ra gihapon. Kung mo react, dili patay ang old self, buhi gihapon. Kung sa patay pa na, malaganta kay multo, nag-react. Balos pa. So, dapat kung patay ng old self, di na yun na siya. Patay na yun na siya. Bisan nung sao pa ni mo, balibalig, sakpa na. O bisan pa, di bako ni mo nagsakto na nasa kaning sa tawag kaning lungon.
Di, na yun ang murian. Di ba? Amen ba taliha? So, anak ta, ang old self na to. Patay na ta sa itong kagalingon. So, number 2 is that, taas na to nino, bagay 11:30 pa man. Ato na lang ni Tiwason. The Soulless Christian. Kung sa maning Soulless Christian. Kaning Soulless Christian is, katong naglakaw kita diha sa tuang will, emotion, money ang soulless Christian. Many believers rely on feelings. I don't feel God today. Kung natay mga problema, mayroon nga Lord, ganong nitabo mani nga faithful man ko sa mga naghatag mga basolo na to. Atong buhay nga Diyos, kay gusto na to siya himoong majikiro. O sa itong pangayo, nihatag. O sa waiter pa na, kung sa atong order, may serve sa tuwa. No? Di mo na tong waiter ang ato ang buhay nga Diyos. Kaya tutok sa itong orderon, Lord, order ko ani. Order ko ani, Lord. Order ko o sakinan. Order ko balay, hatag. Di man po waiter ang atong buhay nga Diyos. No? Intellect. Diba? Dahil mga tao bright karon, sariling burag, sariling dependence sa sarili niya nga intellect. O sa nighter man na pastor gani, kanang sobrang believe sa sarili. O naalala sa kuan kana sobrang believe sa sarili mo na soulless Christian. Nabay sobrang believe na to sa sarili. Wala. Gilansang na tadiya sa cross, no? Kanang naalang kay knowledge, no? Intellect is about human knowledge but not an eternal wisdom, divine wisdom. No? Ang atong ginapangayo sa atong buhay ng Diyos is the divine wisdom. Dili tong intellect or knowledge, no? Kaya ng knowledge man ko sa Bisaya kahibalo. Ang wisdom, kaalam. O lahi kayo. Ang kahibalo o kaalam. Kahibalo, tawhanon, kalibutanon. Ang kaalam, gikan sa atong buhay ng Diyos, no? Divine wisdom. So, willpower. Kanang willpower na to, kaya na ko ni. So, I'll try harder, no? No, to the point nga kung anay kaya, surrender na sa tumbuhin ng Diyos. Nana sa ICU. Surrender ta na sa ICU. Diya pa mo surrender. Mas maayo pa daw ang hapon kay duha ka bomba, surrender na. Pero kita, naghag-bomba, di pa dyan mo surrender. Diya na ta mo surrender kung o si tawagan na horizontal o vertical. Kana nakahigda ka. Diyan na nato mo surrender kung naka-horizontal na ta, meaning na nata sa ICU. Diyan na mo surrender, Lord. Surrender na ko, Lord. Hindi na ako kaya. Pero at least, naka-surrender pa. Kaysa mabanggaan ka diha, wa ka ma-surrender, mo to'y peligro. Mo to'y delikado. Og ni Pastor Tampa, ayaw tugad-tugad kamatay kung wa pa ka naka-surrender. No? Kay delikado yun, tinuod lang. Surrender sa. Pero salamat na lang. Kaya itong mga nasa ICU, taga pa silang chance. Di na makalihok, di na makakuan, sulti. Tulo na lang luha. Ang magpabiling sense na to, pandungog na lang, no? Hearing, no? Atong una-una na lang. Di na makabuka ang mata. Ang atong mabita ng duula na to itong nasa ICU, di ba? Maghilak na lang ang pasyente. Kung na lang ito yung sense ka nabilin niya, nagpabilin. Uhito ni mo na, bali-balihon pa ni mo na, sumbag o nakikalagot ka ng tawanan, di na ma-feel. Pero magsulti, ang puan ni mo, ngay pasaylong, hilak na. So, mauna siya, surrender. So, taas-taas naman niya, ito na lang i-continue sa next Sunday, no? Para mas ma-elaborate pa dyan na ito. No? Dili na ito madali-dali. Kay nindot ang mensahe sa itong buhay ng Diyos. Manindot ka lang sa pag-ampo.
Nang itong amahan, Lord, salamat sa imong mensahe karong buntaga nga naga-remind ka namo tanan, Lord, including your speaker nga kami magpuyo diha sa espirituhanon nga pagkatao nga may subay sa imong kabubuton ug among nasabtan sa imong mensahe karong buntaga, Lord, nga dili yudi ay angay nga ang amo ang soul, ang amo ang may magdikta sa among body and spirit apan ang importante nga ang spirit of God may mag-control, may mag-dictate sa amo ang soul, sa among mind, sa amo ang kasing-kasing o sa among lawas. Salamat Ginoo nga kanunay ka nag-remind ka namo that we are not a soulless Christian but a spiritual man ang nag-magnify sa mong lawas is the life of Christ. We are just a vessel of the life of the life of Christ. We are just a living expression of the life of Jesus Christ. Salamat Ginoo sa imong kinabuhi nga imong ipadayagan ni kanamo nga kini mo bansuwag o maghatag o kahayag ngadto sa among isig kaingon na may mga circumstances sa among kinabuhi usahay makapaluya kanamo, makapausab sa mga panlantaw, balik ngadto sa kalibutanon nga kinaiya. Apan salamat Ginoo nga ikaw ang kinaiya sa Dios, ang Espiritu sa Dios kanunay nag-remind ka namo nga ikaw na kong buhi nga nagpuyo sa among kinabuhi. This we pray in Jesus' name. Amen.